modular, premium quality, international branded helmet. Ito na yung hanap mo. This is the review of the MT Atom 2 SV helmet. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang isa sa pinaka-quality modular helmet na available sa Philippine market today. Itong Atom 2 SV helmet from MT Helmets. Pero bago po natin simulan ang review natin na to, as per YouTube Analytics, 96% po ng mga nanonood ng videos natin ay hindi pa nakasubscribe. Kaya konting lambing naman po dyan sa inyo. Click that subscribe button sa baba para mas makagawa pa tayo ng mga helmet reviews, gear reviews, at iba pang content katulad nito. Malay nyo, pag nag 10,000 subscribers tayo, mamigay tayo ng helmet, di ba? At lahat po na mga nare-review natin na helmet dito ay available sa ating mga online shops. Check nyo lang po yung description natin sa baba. So, simulan na agad natin sa price. Nagkakahalaga po ang MT Atom 2 SV ng 6,800 pesos sa monocolors. At dito naman sa ating Atom 2 Bust, kung tawagin, nagkakahalaga po siya ng 7,000 pesos. So, additional 200 pesos lang po tayo sa mga graphic options. Napaka-solid ng pricing niya para sa isang international branded helmet. Yes, kung mapapansin natin, kung titingin tayo sa mga medyo entry-level modular helmets natin available, meron dyan mga lower than 4,000, meron mga, di ba, nasa 2,500 to 3,000 range. Pero, ibahin naman natin itong MT helmets, di ba? Sa mga hindi po nakakalam o hindi nakakilala sa MT na brand, lagi pong kasama ang MT helmet sa top 10 safest helmet brand in the world. So, yearly po nagkakaroon ng mga survey at nagkakaroon po ng mga test para malaman kung sino yung mga top helmet brands na kumbaga safest na naglalabas ng mga helmet models nila, no? At lagi pong kasama ang MT helmets doon. Consistent po silang top 10. Kaya naman para sa presyong 7,000 pesos para sa model na ito, 6,800 lamang para sa mga monocolors. Talagang sulit na yan, no? Mamaya di-discuss natin yung mga specs and features nito, pero sa pricing pa lang, para magkaroon ka ng international branded helmets, solid na yan. So, out of the box, meron siyang kasamang helmet bag. Naka-install sa kanya is itong kanyang smoke lens. At napakasulit, meron pa siyang kasamang spare na clear lens. Yes, karamihan nga ng mga helmets din naman sa market natin ngayon no, may kasama ng clear lens. Pero para sa isang international branded helmet na may kasama ng clear lens out of the box, napakasulit na nun. Usually binibili pa kasi yung mga spare lens sa kanila, no? Pero sa MT helmet, nagsama na ng spare na clear lens dito. Solid. So itong ating MT Atom 2 is modular dual visor. Pero, again, sinamahan pa nga rin ni MT helmet ang kanilang Atom 2 ng smoke lens out of the box. Kaya napaka-solid. Sulit na rin tong 7,000 na to para sa inyo. At dahil nga solid yung brand, mapagkakatiwalaan, sure tayo na magtatagal talaga yung helmet sa atin. Punta tayo sa looks and design. So makikita natin, poging-pogi ako dito sa modular helmet na to eh. Although modular siya, yes, may kalakihan yung helmet, pero hindi siya din ganun kalaki. Hindi din siya ganun kabulky. Usually talaga yung mga international branded helmets natin, medyo mas malalaki sila. Ang MT helmets po is originated in Europe. So yung mga European friends natin, syempre malalaki sila, di ba? And maganda rin kasi sa malaking helmet, lagi nga natin sinasabi, dahil mas malaki yung surface area ng mismong helmet, mas malayo tayo o mas malayo yung ulo natin sa sakuna in cases of accidents dahil mas malaki yung binibigay na shell material sa atin. And makikita din natin yung foam niya. Maganda. Mamaya di-discuss natin yan in detail. Pero dito muna tayo sa initial looks. Maganda siya. Yan o. Makikita nyo. Diba solid? Itong color option na to, kakaiba din tong bust model na to. Ang ganda ng color combination. Kanya-kanyang pili rin yan, especially pag sa graphic options. Pero itong mga monocolors natin, tulad nitong MT Atom 2 na white, yan, solid din yan. Meron siyang mga air inlet, syempre sa usual parts, dito sa baba, dito rin sa taas. Outlet, meron siya dito sa likod. Meron na rin siyang built-in na spoiler. Mini spoiler lang naman, maliit lang. Sa looks nito, ang kinukuha niyang styling cue is for sa mga sports touring helmet. So usually kasi ang modular helmets, ginagamit talaga natin yan or ginagamit yan ng karamihan for sports touring. Kumbaga matagalan or long ride, super long ride, no? Kasi iba rin talaga yung versatility talaga ng modular helmet pagdating sa
touring. May mga times kasi talaga na napakainit, di ba? At talagang kung oras ka nang nabiyahe, kailangan mo talaga ng fresh air, mas madali mong naitataas yung unahang part. Hindi mo na kailangan tanggalin yung helmet, hindi mo na kailangan tumabi, tumigil. Kung kailangan mo lang naman magkaroon ng airflow sa iyong ulo, yan, tatas lang natin, di ba? Napaka-versatile. Kaya talagang gamit na gamit for sports touring ang mga modular helmets natin. Pero kahit ganon, hindi rin siya ganon ka-bilog. Kung titingnan mo, parang sporty pa rin yung datingan niya di ba? Kitang-kita mo yung mga aerodynamic cuts niya dito. At dito rin sa taas, meron din. Napaka-pogi. Ang maganda rin dito sa kanyang visor, meron siya nitong visor lock. Hindi mo siya maiaangat ng basta-basta. Kailangan mong pindutin to. Yun o. Ang maganda doon, pag nasa high-speed scenarios ka or masyado malakas yung hangin, walang chance o lesser yung chance na umangat talaga tong visor na to. Kasi nakalock siya. Kailangan mo talaga siyang pindutin. Okay din. Meron din siyang nose guard dito. Hindi naman siya ganun ka-prominent. Siya din ay eyeglass ready para sa mga nakasalamin nating mga tropa dyan. Yan. Solid na mga design cues. Oh. Yung mga maliliit na detail dito, katulad dito sa likod na to. Oh. Maliit lang siya pero ang ganda eh. And syempre, Bluetooth intercom ready na rin to. Meron na siya mga slots for Bluetooth intercom dito. At punta naman tayo sa quality ng paddings. Napakaganda oh. Again, yes, 7,000 pesos to. Pero para sa akin, 7,000 pesos lang to. Kasi kung makikita mo tong paddings na to, para na talaga siyang paddings ng mga premium priced helmets. Yung mga 30,000, 20,000 price na helmets or mga, sige, sabihin mo na kahit 15,000 lang. Pero sa kalahati ng presyo ng 15,000 sa 7,000 helmets, meron ka ng gantong klaseng padding. Napakakapal, napakalambot. Ito, meron siyang, buksan natin to para mas makita natin. Yung kanyang padding sa loob, maganda. Sa ulo, meron din, maganda. Although wala na siya ng mesh material after nung foam. Dito sa taas, rekta ka na doon sa mismong shell material. Which is okay lang naman, makapal naman yung mismong foam. Parang memory foam or kung ano man yung foam na ginamit nila dito, napakalambot. Maganda rin yung foam mismo dito sa cheek pads. And ang maganda dito sa part na to, sa may neck roll, makapal. Meaning, hindi masyadong makakapasok or lesser yung air na makakapasok dito sa helmet for a better airflow riding experience. Solid. Ganda ng quality nito. Maganda yung quality ng shell, maganda yung quality ng foam, maganda yung overall quality ng MT Atom 2 natin. Punta naman tayo sa safety certifications at syempre, hindi magpapahuli ang MT dyan, no? Hindi naman sila mapapasali sa top 10 safety helmets in the world kung hindi talaga safe yung mga helmets nila. And dito, meron siyang DOT certification, USA standard yan. And meron din silang ECE 22.06 European standard. And updated yung European standards nila. Syempre, meron tayong ICC sticker from the Philippines para magamit natin ang legal yan dito sa Pilipinas. Pero the fact na meron siyang DOT and ECE and updated yung kanyang ECE, napaka-solid, di ba? Mapagkakatiwalaan mo na yung brand, mapagkakatiwalaan mo pa yung safety niya. So, punta tayo sa detailed specs and features niya. Itong ating MT Atom 2, ang kanyang outer shell is made from HIRP, which is yung high impact resistant polymer, yung kanyang outer shell. May sariling technology sa polymer or polycarbonate shell ang ating MT Atom 2, no? Ang kanyang visor is anti-scratch na and pinakamaganda doon is pin lock ready na rin. Both itong smoke lens and yung free na clear lens. Meron siyang internal sun visor, dual visor. Narito ang kanyang dual visor sa gilid. And mapapansin natin, mamaya pag sinukat natin, yung dual visor niya, kapit na kapit dun sa nose guard. Meaning, pag suot mo siya, walang masyadong gap yung dual visor dito sa baba ng helmet. Usually kasi yung iba, may gap kasi siya eh. Kaya medyo nakakasilaw pa din. Hindi covered ng sun visor yung mismong opening ng helmet. Pero ito, close na close siya. Ang galing. Mamaya, sa fitting ng helmet, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Removable and washable, yun din yung kanyang comfort inner lining. Easy fit, allowing the helmet to be worn with glasses with ease. Max airflow ventilation system with adapted inner shell for improved wind cooling. Bluetooth communication prepared and micro-lock chin strap quick release. Kita natin yung kanyang strap. Quick release siya. Again, sa followers ng Mooncycle, sa mga laging nanonood, preferred talaga natin is double D-ring. Pero kung maganda yung quality ng quick release or yung latch system na quick release ng mga helmets, okay na okay din naman sa atin yon. Iba lang talaga, syempre, yung security at safety pag naka-double D-ring tayo. Pero dahil ang brand naman na ito ay MT helmets, so magtitiwala talaga tayo sa quality ng kanilang quick release
na latch system. Size and weight naman niya, dahil siya ay modular helmet, makikita natin dito sa size XL siya ay 1,750 grams. Ang pagkakaalam natin sa size medium at size large ay 1,650 siya. Pero para sa isang modular helmet, okay na yung weight niya. Alam naman natin ang mga modular helmets, medyo mabigat din talaga yan. Dahil nga sa mga additional mechanisms at materials na nilalagay natin dito para sa kanyang modularity function. Yan, tara, fit natin tong helmet para makita nyo yung itsura niya pagsuot. Tapos mapakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa dual visor. And check natin kung mabigat nga talaga siya pag nakasuot na sa atin. So, tip lang, usually, ang mga modular helmets natin, yun nga, medyo masikip yung paddings natin dito. Mahirap siya talagang isuot ng tulad ng sa full face helmet. Kaya pag susuot natin yung modular helmet, mas maganda, pinubuksan natin yung opening na to para mas madali siyang isuot at mas madali siyang tanggalin. Ito po ay size XL, pero makapal yung paddings niya. Sarap. Sarap. Ang ganda ng mga foam niya. Sa pricing na to, mas mahal siya ng konti sa mga standard na helmets na available sa market. Pero kuha mo naman kung bakit siya mas mahal. Raramdaman mo. Ito yung fitting sa atin. MT Atom 2 Bast. Size XL pero parang sakto lang sa atin. Ay, meron nga pala tayong pinipin dito. Para mabuksan natin yung... Sikip siya, para sa size XL. Medyo magalaw pa rin naman. Siguro size large tayo dito. Pero kung size XL man yung gagamitin ko, okay na din eh. Medyo sikip na rin siya sa pisngi ko. Hindi siya sobrang sikip. Hindi ko na rin naman may pasok yung daliri ko dito sa ulo ko. Para na siyang na-break in sa size XL sa akin. Kaya yung feeling natin. Pero all goods, yan o. Tingnan nyo. Maganda yung pakiramdam. And hanapin ko yung dual visor. Dito siya, sa gilid. Yun ang sinasabi ko. Saradong-sarado yung gap niya. Wala ka talaga makikita halos na araw o sun rays na papasok dito. Yung iba kasi pag inopen yung dual visor, kumbaga nakaganyan, meron siyang parang gap dito. Yes, mas malaki kasi yung mga opening ng iba. Pero ito, okay naman. Malaki naman yung opening niya. Pero yun, wala talagang gap. Solid. Maganda to. Ito yung isa sa mga underrated pala. Or, kumbaga, small detail na hindi na natin nakikita minsan. Pero dun pumapasok yung premiumness ng ibang helmets. Kaya ganun yung price nila. May mga small details talaga na nagpapakita kung bakit yun yung pricing nila. Dun sa brand nila, di ba? Pagdating naman sa weight, okay naman. Hindi naman siya ganung kabigat based dun sa numbers niya. Meron kasi iba, mas mababa nga yung weight by number nila. Yun sa claimed weight nila dito sa likod. Pero para mas mabigat yung pakiramdam. Ito, okay naman. Properly distributed yung weight niya para sa akin. And sigurado, pag ginagamit na natin to sa ride, okay naman. Medyo mas magiging maganda yung feeling natin. Kasi maganda yung aerodynamics niya. So kahit mas mabilis na yung ride natin, maganda yung mga aerodynamic cuts niya. Makakatulong talaga yun. And design to talaga for sports touring, for long rides talaga. Kaya okay siya. And dahil nga makapal yung foam, nakakatulong yan sa comfort natin sa long ride. Dahil makapal yung foam niya, hindi ako pinupush ng helmet dito. Or yung weight ng helmet, hindi niya pinupush pababa. Walang masyadong pressure yung top of the helmet sa ulo ko. More of nasa pisngi ko. Nakakatulong yan sa weight distribution. So, minsan wala lang yan sa numbers. Kaya malaki yung numbers or mabigat yung helmet dahil sa kapal ng foam. And yung kapal ng foam na yun, nakakatulong para maging mas magaan yung feeling ng helmet sa atin. Front view. Side view. Likod. Kabilang side. Kaya kung quality modular helmet ang hanap mo, siguradong hindi ka ipapahiya nitong MT Atom 2 SV helmet. Ito, yung modular helmet na goods pang sports touring or pang long rides dahil iba talaga yung mga advantages ng modular helmet pagdating sa mga malayo ang biyahe. Versatile din gamitin ito pang daily helmet dahil nga modular helmet siya and yung weight niya hindi naman ganong kabigat katulad ng ibang mga modular helmet sa market. At ang pinakamahalaga, sure ka pa sa quality dahil ang MT helmets always at consistent kasali yan sa top 10 safest helmet brands sa mundo. Again, maraming salamat po sa pagsama. Please, pa-like and share naman po ng video na ito. At kung hindi ka pa nakapollow, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng maraming videos katulad ng helmet review na ito. At again, available po ang lahat ng helmet na nire-review natin sa mga online shops natin. Check nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ang versus video ng HJC, KYT at LS2, click mo lang tong video na to.
Yan, 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 yan.